Hello, good morning to all guys. Sana ay nasa mabuti everyone po. So, sa ngayon, dito tayo sa ating talakayan regarding po ito sa what we call impeachment trial sa ating Vice Presidente no other than Sara Duterte po. So, dito naman tayo sa komentaryo Balita Pilipinas sa dating what we call the commissioner ng Comelec po no other than si Rowena Gonson. So, makinig tayo sa mga komentaryo Pilipinas. Ito po maganda, marami itong matutunan. At siyempre, before that, don't forget to like, to share. Of course, and of course, then don't forget to subscribe po para pag mayroon akong bagong gawa na video, mayroon kayong what we call notice from YouTube. So again, thank you. Good morning yan sa inyong lahat. And then, let's talk about and listen to what we call Komentaryo Pilipinas po. Ng kanyang proof. Kaya nag-object si Attorney Senator Pia Cayetano, UP College of Law, triathlete, President of the Philippine Paddle Federation. Nag-object siya, sabi niya, Your Honor, I object to that question. Question should be stricken from the records. Dahil tapos na, yung stage na yan, nasa trial na tayo. Hindi ka naman pwedeng magtanong ka dun ng hindi ayon sa sinabi ng testigo. Kung tinatanong niya ang testigo, paano naman yun makasagot? Kung paano yung maging impeachment operation? Siyempre, sasabihin niya, I am not qualified to answer that. Siyempre, ipapasagot niya yung abogado nila na gwapo ba, nagpapagwapo ba, nagbibinisaya ako ng parang pakyot. Yan ang diferensya ng senador na abogada at senador na hindi abogada. Yan. Kaya, supal-pal na naman. So, maganda naman tanong yung kung talagang walang mali siya yun, inosente yun baka nga naman din na niya alam. Siyempre, di sa abogado. Pero bakit niya sinabi at that stage of the trial? Bibigyan niya ngayon ng advantage ang prosecutors. Kaya nag-object si Senator Attorney Pia Cayetano. Yan ang explanation dyan bakit sila may sagutan. So, ano kaya mangyayari dito? Kasi date na yan, no? Ipipresenta na nga ng House Prosecution Panel itong kanilang witness na NBI. Ito kasi first witness nila, NBI. Hindi ko alam bakit when you open the curtain, ako when I practice law, many years. I practice almost every day in court. For how many years? Kabugado ko, 1985. So, ang pinakamalakas kong ebidensya pag nag-open ang curtain ng korte, yun ang ilalabas ko. Sila, ang inuna nila, yung NBI agent, na mag-testify tungkol sa authenticity o genuineness ng video na yun ni VP Sara na sinabi niya na pag pinatay ako. Sinabi daw niya dun sa video, pag pinatay ako, patayin mo rin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon, dahil yun ang opening nila, right away, di ba, mag-iisip ang tao kahit di abogado, paano naman yan naging impeachment?
impeachable. Parang hindi naman yan impeachable. Offense yung magbanta ka ng ganyan. Kung totoong nagbanta siya. Kung ma-interpret mo ba na nagbanta siya? Oo. Kasi it was based on a condition. Kung ipapatay nila ako, or kung pinatay nila ako, kung, if, you know, under criminal law, mga decisions sa Supreme Court, yung mga ganyan, ano yan covered na yan ng, hindi na nga yan threat eh. Hindi nga yan threat eh. Kasi ano yan eh, may kondisyon. Kung Parang ano yun? papantay. Yan. Kung sasabihin ko sa mga ano ko, mga tao ko, kung pinatay ako ni Juan, patayin mo rin siya. Patas. Kung pinatay na ako, patay na ako noon. Diba? Pera buyag lang. Diba? Mamatay dapat muna. Dapat pinatay muna. Teka muna, sabi ko. Bakit yun ang kanilang strongest witness? Baka yun ang Kasi, ha? Baka, no? Baka yun na ang pinakamatinding witness sa tingin ko. Kaya siya ang unang nilabas. Hindi, kasi nga nagdigigilan ni Bongbong at ni Lisa. Yung pinagbantaan siya. Palagay ko kaya unang witness yun para mamaya mo matras pa yung agent. Diba? Mamaya ewan ko, baka posible namang umalis siya, di ba? Siguro baka inuna nila dahil available, what? Pero sa akin, mali na weak na testimony ang inuna nila. Anyway, yung present nila yung present nila ang witness tayo ng NBI. Ang prosecutor ba, kinwalify ba niya as expert witness? Maalala mo ba yun na naalala niyo ba kung sinabi niya sa Senate Court? Oo, pinakilala mo siya kung ano yung kanyang mga experience at expertise. Yun. Pare. Tama. Pero sinabi ba niya na, Your Honor, we are offering the testimony of Indian so and so to prove or qualify him as an expert witness. Sinabi ba niya yung word na expert witness? Wala. Sinabi niya forensic investigator. Kasi, bilib na bilib sila dito sa sarang si ang pangalan nun. Di ko alam, bilib na bilib sila dun sa prosecutor eh. Ako na, iba yung magaling po si Childop na dun. Sana si Childop na pinauna nila. At naman, hindi niya kinwalify, correct me if I'm wrong, attorney, hindi niya kinwalify at inoffer as expert yan. Diba? Kasi kung kinuha niya yun as expert witness, hindi sana madali trabaho niya. Sana pwede na siyang mag-direct sa leading questions. Leading questions, yung mga masagot mo, sasagot na yes or no. Kasi kung hindi yung expert witness, bawal yung yes or no na mga sagot tanong. Di ba? Leading questions. Nag-leading question siya doon eh. Hindi nga nag-object yung isa eh. Pero minsan, nag-misleading siya. Nag-object yung defense na misleading. Minsan, Okay mga guys, that's all for today.
I hope you like my video made, and thank you, and don't forget to like, to share po, and of course to subscribe sa aking YouTube channel. Again, thank you. God bless everyone. Bye-bye.